Magandang umaga po sa inyong lahat ng mga tao dito sa buong mundo. Ako po ito si Misyonaryong Diosdado Sigado Hiling Jr., the Missioner of the Master of the Universe, the Santissima Trinidad, God of all gods, King of all kings, Master of all masters, Divine Master Robin Idire Eclo Sr., King of all kings, Master Robin Bray Eclo Jr., Divine Grand Master Robin Madron Eclo the First. Pizza 21 po ngayon, 2020, buwan ng Agosto. Mga kapatid, ipagpatuloy ko po sa inyo ngayon ang pagsasalaysay patungkol sa talambuhay ng aking Diyos, Divine Master Robin Idire Eclo Sr. noong kanyang kabataan nang nag-edad pa siya ng 12 years old. Natapos ko na po ang pagsasalaysay sa inyo ang kanyang pagmimisyon doon sa probinsya, sa buong probinsya ng Liti. Ngayon isasalaysay ko naman sa inyo ang pagmisyon niya doon naman sa lugar ng Minapasok, doon sa Negros Occidental. Ang pagmisyon niya doon sa barangay Minapasok, Negros Occidental, mga kapatid, bago pa siya nakarating doon sa barangay ng Minapasok sa Negros, ay nadaanan niya ang isang balon o atabay sa Bisaya, isang balon na pinagkukunan ng tubig ng mga taga-barangay, na nakita niya na wala ng tubig na dumadaloy dito dahil sa sobrang init. At nakita niya ang mga tao na nag-iigib doon na hindi na nga nakaigib dahil nga wala na. Nagtuyo na ang atabay, nagtuyo na ang balon. Kaya tinitigan niya ito dahil naawa siya sa mga tao na nag-igib ng tubig na hindi na nakaigib dahil wala ng umaagos na tubig. Kaya tinitigan niya ito, itong balon na ito, tinitigan niya. At isang minuto lang na pagtitig niya doon sa balon na tuyo na, ay biglang lumabas ang tubig. Lumabas ang tubig galing sa balon. Kaya nang nakita ng mga tao na lumabas ang tubig galing sa balon, ay tuwang-tuwa ang mga tao dahil nagulat sila na biglang umagos ulit ang balon na wala nang tubig. Kaya nagulat sila at natuwang-tuwa sila at nagpasalamat sa nakita nilang isang bata na siyang tumitig doon sa balon na yun, na tinitigan lang ng isang bata na lumabas na ang tubig. Kaya sinabi ng bata na si Divine Master Robin Idire Eclo Sr. sa kanila na kailangan itong balon na ito ay huwag niyong ipagkait, huwag niyong ipagdamot ang tubig nito doon sa mga taong nangangailangan. Kailangan ipamigay niyo kung sino man ang hihingi at kukuha ng tubig na ito. Huwag niyong ipagdamot. Kaya nang matapos niyang gawin iyon, ay tumuloy siya doon na mismo sa barangay Minapasok sa Negros Occidental. Nang napunta na siya doon sa barangay Minapasok, ay nakita niya itong isang babae na kuba, ganyan ang kuba, na laging nilalait ng mga tao dahil nga kuba ang babae yun. Laging nilalait ng mga tao, halos araw-araw nilalait siya. Kaya nang nakita niya yun, ay naawa siya sa babaeng yun. Kaya ang ginawa niya ay pinahiran lang niya ng laway ang likod. Pinahiran, ganyan. Pinahid niya doon sa likod ng babae. At yung babae ay biglang nawala. Nawala kaagad talaga yung kuba sa kanyang likod. Biglang gumanyan na siya. Nalunasan kaagad yung kuba ng isang babae na matagal nang dinadala ng babaeng iyon. At pagkatapos noon ay tuwang-tuwa at gulat na gulat ang mga tao na kita sa ginawa ng bata na yun. Dahil ang tawag niya sa kanya noon doon sa Minapasok ay tinatawag siyang Dr. Laway. Dr. Laway ang tawag sa kanya dahil laway lang ang pinapahid. At doon naman sa unahan ay meron namang isang tao na malaki ang itlog. May buto ba? Malaki ang itlog. Doon na matagal na rin dinadala niya ang karamdaman na iyon. Kaya naawa naman si Dr. Laway doon. Nga dahil sa awa niya, pinahiran naman niya ng kanyang ng kanyang laway. Pinahiran naman niya. At nawala rin yung malaking itlog na dinadala ng tao na yun na matagal nang dinaramdam. Yun na ang mga milagro na nagawa ng aking Diyos
Divine Master Benigno Recluse Senior. Doon mismo sa barangay na yun, sa Minapasok, sa may Negros Occidental. At nang matapos niyang gawin iyon, ay tumuloy siya sa paglalakad doon sa naman sa kabilang barangay na tinatawag na Barangay Pabrika. Doon pa rin sa Sagay, Negros. Kaya nang napunta na siya doon sa Barangay Pabrika sa Sagay, Negros, ay dinaramdam niya ang gutom. Dinaramdam niya ang gutom. Kaya nang napadaan siya sa isang tindahan ng mga bibingka, may dala siya na niyog. May dala siya ng niyog na mayroon ng turok. Niyog. Yung niyog na yun na dala-dala niya ay ipinagpalit niya ng bibingka. Pinagpalit niya ng bibingka doon sa babae na nagtitinda doon. At pinagpalit naman yun ng bibingka ng maraming piraso na bibingka na pinagpalit sa isang pirasong niyog. Kaya nang napalitan na yun ng bibingka, inilagay niya sa misa at tumakbo siya doon sa mga bata doon sa plaza na naglalaro. Doon rin siya nakisama sa paglalaro at yung bibingka na hindi niya kinain. Pinamigay niya lahat doon sa mga bata na naglalaro doon sa plaza. Pinakain niya doon sa lahat ng mga bata na naglaro sa plaza. Hindi siya kumain. Kaya ito namang si Climaco Lisondra ay bumili rin ng bibingka at kumakain doon sa misa na kawayan na malapit lang sa niyog na inilagay doon sa misa. Nang napansin ni Climaco Lisondra na ang misa ay flat man yung misa, gumanya na, tumagilid ng misa, tumagilid na. Nagulat siya dahil bakit tumagilid itong misa, kanina lang pantay lang. Ngunit tumagilid. Kaya tiningnan niya yung lupa, akala niya malambot. Pagtingin niya, hindi man malambot ang lupa. Nagtaka siya bakit tumagilid ang misa. Dahil hindi man malambot ang lupa. Kaya nang napadaan naman yung kaibigan niya na may truck, nagdala ng jack ng truck, inano niya na, pare, lika muna, ang una pala niyang ginawa ay inalsa niya yung misa, tinaas niya, ngunit hindi niya kayang itaas yung misa, ang misa, dahil sobrang bigat, nagtaka siya kung bakit napakabigat ng misa na ang nakapatong doon ay yun man lang niyog. Nagtagilid na ang misa, ganyan na. Nang napadaan yung kaibigan niya na may truck na nagdala ng jack, tinawag niya at sinabi niya, halika muna, jacka natin itong misa. Bakit ito lumubog na wala mang bigat nito, niyog man lang itong nakapatong. Kaya jinakan nila. Nang jinakan nila, yun, hindi nadala. Lumubog pati jack. Hindi nadala. Kaya yung may-ari ng bibingka ng tindahan, nagtataka doon sa niyog na ipinatong doon. Inano ang niyog, inalsa ang niyog, ngunit hindi na alsa ang niyog. Hindi kayang alsahin. Hindi kaya. Kaya nagulat yung babae at saka yung si Climaco Lisondra. Nagulat sila bakit ang bigat ng niyog, gayong niyog lang yun na ipinatong doon sa misa. Kaya tinawag nila yung bata na naglalaro doon sa plaza. Tinawag nila yun. At pagkatawag, lumapit yung bata at sinabi, anong klaseng niyog itong nilagay mo? Bakit ang bigat? Bakit hindi namin kayang alsahin? Baka hindi yan niyog. Sabi ng babae nagtitinda ng bibingka at saka si Climaco Lisondra. Sabi naman ng bata, niyog talaga to. Kaya inalsa niya ang niyog. Pag-alsa niya, napakasimple lang na inalsa ni Divine Master Benigno Recluse Senior yung niyog. Napakadali lang inalsa, parang wala lang Inalsa niya, niyog nga ito, At kinulo dahil akala ng may-ari ng bibingka na hindi yun niyog. Kaya kinulo niya, ginanyan niya. Pagkakulo niya, ay lumindol naman doon sa mismong barangay ng pabrika at sa buong
buong lungsod ng Sagay. Lumindol doon. Kaya nagulat yung babae, sabi ng babae, "Dong, hinto na dong, wag mo nang kuluin dahil natakot na kami dahil lumindol eh. Lumindol ang buong barangay at saka bayan nang kinulo niya ang niyog." Kaya pinahinto yung pagkulo o pag ganyan, pinahinto. Kaya nang pahinto na ay hininto na at bumalik naman ang si Divine Master Robin Reclusion, bumalik naman sa paglalaro. Kaya yung babae nagsumbong doon sa pulis na ganito ang nangyari dito, bakit lumindol, ganyan. Isinumbong yung bata na yung bata ang dahilan na may masama, may pagkamaligno yung nangyari. Kaya ang nangyari, hinuli yung bata. Si Divine Master Robin Reclusion hinuli ng pulis at dinala doon sa bayan, kinulong doon sa bayan. Nang dinala siya doon sa bayan, pagkakulong sa oras mismo na yun pagkakulong, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nang pagbuhos ng malakas na ulan hanggang nagbaha. Mainit ang panahon na yun. Mainit. Galing pa nga siya doon sa kabilang barangay, doon sa minapasok. Tumuyo nga ang doon, ang bubon doon. Ang atabay doon tumuyo nga dahil wala ng tubig. Ngunit biglang umulan nang nakulong na si Divine Master Robin Reclusion doon sa kulungan sa lungsod ng Sagay. Ay biglang umulan. Umulan talaga, napakalakas na ulan hanggang sa bumaha. At pagkabaha nga ay lumambot yung lupa ng bahay ng pulis mismo na naghuli. Yung bahay ng pulis mismo na naghuli, lumambot yun hanggang sa bumagsak talaga. Ang bahay mismo ng pulis bumagsak. Nasira ang bahay ng pulis. Hindi talaga huminto ang ulan at napakalaki na ng tubig. Kaya naisipan ng mga tao na nakakita sa pangyayari na inisip nilang baka ang dahilan ng buhos ng malaking ulan na ito ay yung bata na pinadakip nila at ikinulong doon sa kulungan. Kaya pumunta yung mga tao, pumunta doon sa bayan, doon sa police station mismo, nagmakaawa doon sa mga pulis na pakawalan nyo itong batang ito dahil baka ito ang dahilan ng pagbuhos ng ulan at malaking baha. Baka ito ang dahilan. Kaya pagtanto rin ng mga pulis na baka siya nga ang dahilan, kaya pinalabas doon sa kulungan. Nang pagkalabas mismo sa kulungan, pagkalabas mismo, bigla ring huminto ang buhos ng ulan. Huminto talaga ang buhos ng ulan. Wala nang ulan. Huminto talaga ang buhos ng ulan. At doon na pagtanto nila Climaco, Lisondra, na hindi basta-basta, hindi ordinaryong bata ang bata na iyon. Dahil bakit nakagawa ng ganyang bagay na isang bata lamang? Ito po ang mga mirakulo na ginawa ng aking Divine Master Robin Reclusion Sr. Nung kapanahonan niya, noong 1946, nung pagmimisyon niya. At sabihin ko sa inyo, yung 1946 na yun, nagmisyon siya doon sa Leyte, nagmisyon siya doon sa pabrika doon sa Sagay, sa Minapasok, doon sa Sagay mismo, sa Negros Occidental. At the same time, nag-aaral pa rin siya ng grade 3 diyan sa Barangay Wilson. Nag-aaral din siya ng grade 3 diyan sa Barangay Wilson. 1946 tuloy-tuloy siya ng pag-aaral sa grade 3 dahil na-promote nga siya sa 1946 sa pagka-grade 3. Na-promote siya, naiwan na si Tatay Isik sa pagka-grade 2. Nagtataka nga si Tatay Isik bakit na-promote siya, hindi naman sila pumapasok sa paaralan na lagi, kahit na dinagalitan sila ng kanyang magulang nung tinamaan siya dito ng bahay ng mga putyukan, nakagat siya ng bahay ng mga bubuyog na nangangagat, tuloy pa rin ang hindi nila pagpasok sa paaralan, tuloy pa rin ang pamamasyal, pangnirador, paliligo doon sa dagat, ligo sa ilog. At the same time, nagmi-mission na siya rin. Nag-mission, 2 bayan ang pinasok niya, doon sa Leyte at saka doon na naman sa Negros. Yan mga kapatid, ang milagro na ginawa ng aking Diyos. At pagkatapos nga noong
ano na yun, buhos ng ulan na yun, ay nagsimula na naman siyang nanggamot doon sa Barangay Pabrika, sa bayan ng Negros, bayan ng Sagay sa Negros Occidental. Nanggamot siya doon, at pagpanggamot niya doon, ay libo-libo yung ginamot niya doon, at gumaling. Libo-libo yung ginamot niya na gumaling. Yung mga naniniwala sa kanya ay gumaling ang mga karamdaman. Samantalang yung namang hindi naniniwala, yung sumubok lang sa pagpaggamot, ay hindi rin gumaling ang kanilang karamdaman. Kaya mga kapatid, sabihin ko sa inyo, kahit kaharap nyo pa ang Diyos, kahit nasa bakuran nyo na ang Diyos, kahit nasa bahay nyo na kasama nyo natutulog ang Diyos, pag wala pa rin kayong paniniwala, hindi nyo yan makikilala na siya pala ay Diyos. Hindi. Dahil paniniwala po talaga ang inano ng lahat. Yung puso po natin at paniniwala sa lahat ng bagay na nasa atin, sa mga, lalo na sa ating Diyos na tinitingnan. Paniniwala po talaga. Kung wala kang paniniwala sa taong yun, wala pa rin. Wala. Kung tingin mo ay siya ay ordinaryong tao lamang, walang kwenta. Kahit pa membro na kayo ng PBMA, kahit pa membro na kayo ng Robinian, ngunit hanggang doon lang, hanggang sa pagpasakop lang, pagpamember lang, at walang paniniwala na siya ay Diyos at taong totoo, wala pa rin kwenta yung lahat. Wala. Dahil hindi yun makakatulong pa rin sa inyo patungo sa tunay na kaligtasan. At hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sa aking Diyos, Divine Master Robin Daraclay, Senior King of all Kings, Master Robin Bariclo Jr., Divine Grandmaster Robin Madroniclo Universe, sa lahat ng mga makita at hindi makita, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe sa YouTube channel kong ito, maraming salamat po. At sa hindi nag-subscribe, maraming salamat po. Dahil yung Facebook ko ay hinak na. Hinak na ng mga pari at sa mga pastor. Dahil nga, nagsasabi ako ng totoo. Okay lang, ma-hack nyo yung Facebook ko. Subukan nyo naman dito sa YouTube. Alam kong marami kayong plano na masama para yung mga tao hindi nila makita, hindi nila malaman ang buong katotohanan. Dahil alam ninyo na sa mga relihiyon ninyo, mga pare, yung mga pastor kayo, ay wala talagang maliligtas kahit isa. Hindi po ako ang maghuhukom, pero nagsabi ako ng totoo na wala talaga kahit isa. Yan sa relihiyon ninyo, mga pare kayo, mga pastor kayo. Wala kahit isa. Maraming salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.